Hindi ba't yun naman ang ginusto mo? Pwede mo namang basta isuko na lang ang singsing eh. Anong akala mo sa akin? Batang maliit? Maniniwala sa pananakot mo? Pasensya na lang din tayo. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Dalhin yung dalawa hanggang hukay yung galit ko! Kwentong Takip Silim. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor. Survivor True Stories. True to life Survivor Stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo doon ha. Hanggang sa susunod, paalam! Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din natin kalimutang mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa bumubuo ng kwentong Takip Silim. May mga kakilala ko na malimit banggitin ang YouTube channel nyo sa akin. Kaya naman minsan sinubukan ko na makinig ng isang vlog nyo. Tama nga sila. Ibang level kayo. Kapag nag-iisa na ako sa office at nag-o-overtime, kayo ang pinakikinggan ko. Effective kasing pampagising. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Sally. Sa ngayon, nagtatrabaho ako sa Quezon City sa central office ng isang kilalang government agency. Pero ako po ay taga Victoria, Laguna. Nung nakarang linggo, nag-celebrate ako ng aking 40th birthday. Isa sa mga kaibigan ko ang nagregalo ng singsing sa akin. Naalala ko tuloy kami ng aking pinsan na itatago ko na lang sa pangalang Sheena. Ako nga kasi dapat munang magsuot. Mas matanda ako sa iyo eh. Pero sabi ni Lola, ako daw ang mas matanda sa dugo. Ate daw ng papa mong mama ko eh. Oh, ano naman ngayon? Sino po bang kumikilala sa ganyang sistema? Si Lola. Sabi niya dapat daw ate pang tawag mo sa akin. Matanda ako ng 5 taon sa iyo eh. Basta, ako munang magsusukat sa singsing. Ako ang unang nakakita niyan eh. Yes, mga batang ere. Nahagip nyo na naman ang singsing ko na yan. Ang ganda-ganda kasi Lola. Oo nga, Lola. Ano to? Bigay ng boyfriend mo? Anong boyfriend ka dyan? Pamana ito ng lola ko sa tuhod. Ang sabi niya sa akin, pag-aari pa daw ito ng ninuno natin na si Guada. Yung balita po na tumandang dalaga? Oo, yun nga. Di ba, siya yung magandang babae na nasa malaking picture na nakasabit sa living room? Oo, siya yun. Ulila na kaming lubos ni Sheena at matanda siya ng halos 5 taon sa akin. Panabay na namatay ang aming mga magulang sa isang aksidente nang nagkaroon ng outing ang pamilya. Si Lola Pia lang ang pumayag na kupkuping kami. Siguro dahil wala na siyang kasama na kamag-anak sa bahay Kastila niya sa Victoria, Laguna at puro tauhan na lang ang naandon. Kung si Sheena ang basihan, anino lang ako. Paanong hindi? Nasa kanya na yata ang lahat. Magandang, matalino, madaming kaibigan at parang modelo o beauty queen ang forma niya. Ako naman, simple lang, tahimik. Hindi ako bobo pero hindi naman matalino. Sakto lang. Hindi din ako pangit, pero sanay na ako na hindi nagme-makeup. Basta malinis ako, nakapagsuklay, presentable, okay na sa akin yon. Isa lang yata ang pwede kong ipagmalaki. Yung may lalaki na nagkakagusto sa pagiging simple ko. Si Ryan. Varsity siya ng volleyball team namin noong high school. At ahead siya sa akin ng 1 year. Sabi ng mga kaklase ko may gusto daw sa akin si Ryan. Hindi ko yung pinansin.
Pero noong graduating na ako ng high school, nanligaw na siya. Malimit siya akong abangan sa may kanto malapit sa bahay ni Lola Pia para ihatid pa uwi. Kahit noong nagkolehiyo na siya, minsan siyang nagparamdam. Nabara pa ni Sheena na nooy college na din. Uy, Sally, yung lover boy mo. Ayun, nasa kanto na ulit. He, lover boy ka dyan. Mamaya marinig ka niyan eh. Sally, pauwi ka na? Oo, wala kasing kasama si Lola Pia sa bahay. Ah, ganun ba? Pwede ba akong dumalaw minsan? Ano ka, multo? Sheena, ano ba? Loka-loka ka talaga. Multo lang ba ang pwedeng dumalaw sa inyo? Kung sabihin ko na, oo, willing ka bang mamatay? Sheena, grabe ka. Ryan, pasensya ka na sa pinsan ko. Mabiro talaga yan eh. Sa tanong mo, hindi ko masasabi kung pwede. Alam mo namang nakikitira lang kami kay Lola Pia. Hayaan mo, itatanong ko kung pwede. Okay lang yun, Sally. Alam ko namang nagbibiro lang si Ate Sheena. Hintayin ko na lang kung papayag si Lola Pia. Ay, hindi na agad. Tawagin ba akong ate nito? Che? Mabiro lang talaga si Sheena. Pero dahil maganda kahit minsan, medyo mali na, okay pa din sa iba. Minsan naiwan kami mag-isa sa bahay. Napansin namin na iniwan ni Lola Pia ang singsing. Siyempre, dala lang kakulitan, pinakialaman na naman namin. Hinayaan ko na si Sheena na maisuot ang singsing. Mas bagay naman yun sa maganda niyang daliri. Sally, sa palagay mo, pag nag-wish kaya ako dito sa singsing na to, ibibigay? Ano pa bang hihilingan mo, Sheena? Nasa'yo na yata lahat. Ang ganda-ganda mo. Matalino ka pa. Hangang lahat sa'yo. Madali mong makasundong kahit na sino. Stalker ba kita? Alam mo ba na parang ang avid fan sa sinasabi mo? Hindi sa pagbibiro. Siyempre, may gusto pa din ako, no? Tulad ng... Hinihiling ko sa singsing na to na sana may araw naman ako na hindi ko kailangang pumasok. Oo nga, hangang madami sa akin. Tiwala din ang mga instructors namin, pati na ang mga dean sa akin. Pero gusto ko naman sana na makapagpahinga ako. Yung hindi ako hahanapin. Yun pala. Ikaw naman. Ano naman ang hihilingin ko? Imposible namang maibigay sa akin ang gusto ko. Ang nega mo. Basta humiling ka. Troy lang naman eh. Alam ko na. Hilingin mo kaya na maging boyfriend mo yung Raya na yon? Huwag yun. Tsaka hindi naman ako gusto nun. Nakikipagkaibigan lang yun. Hindi daw. Eh bakit dadalaw? At bakit hinihintay ka para ihatid pa uwi? Ipokrito na to. Bilis na. Subukan mo na yung hiling na yon. If I know, type mo din naman yung lalaking yon. Takipot ka lang. Sa bagay. Subok nga lang. Pero hindi yun ang hihilingin ko. Ay, naku, ang boring mo talaga. O siya, humiling ka na. Hinihiling ko sa singsing ng ninuno namin na si Lola Guada na sana ako ang mapili bilang representative ng year namin sa poster making contest. Yun lang? As in, yun lang? Eh, ang dali nun eh. Kung talented yung tao, oo. Pero kung ako, imposible. Ang dami-daming magagaling sa room namin. Dagdag mo pa ang mga nasa kabilang section. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Hindi naman sa hindi ka magaling. Sadyang engot ka lang na mahilig daw ng sarili mo. Tapos, feeling santa ka pa na ayaw gustuhin ng mga bagay na gusto mo naman talaga. Hindi ka. Baka kahit sa pagtanda mo, maging pushover ka niyan. Matapos namin na paglaruan ang singsing ni Lola Pia, isinauli na din namin yon kung saan namin nakuha.
Nang gabing yon, napansin namin na tila gutom na gutom at ang lakas kumain ni Lola Pia. Parang pang-10 tao yata ang katumbas sa dami ng kinain niya. Tapos, yung bandihado ng atay, sinolo, kahit yung 2 kilo na naglalangis na adobong baboy, itinumba sa isang upuan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yon, pero parang matalim ang tingin ni Lola sa amin. Parang nanlilisik ang mata niya, pero nung tingnan ko naman, hindi. Inisip ko na lang noon na baka pagod lang ang mata ko. La, construction worker? Hala, konting control po. Napalakas po yata ang kain nyo. Ihahanda ko po ang gamot nyo sa high blood. Hindi nasali. Kaya ko na yun. Siya nga pala. Huwag na muna kayong titigil sa garden ngayong gabi. Ay, bakit naman po? Medyo mainit ngayon eh. Magpapahangin sana po muna kami ni Sally bago matulog. Malamok. Magpapausok ako. Gusto mo ba nakapitan ng usok yung buhok mo? Eh di amoy inihaw ka bukas pagpasok. Kahit naman po mag-amoy mabaho pa yung si Sheena, hangaan pa din po yan. Nge! Ako, isusuka ko ang sarili ko kapag bumaho ako ng ganun. Sige po, Lola. Mag-stay na lang kami dito ni Sally sa kwarto. Mahimbing kaming nakatulog ni Sheena kahit pa ang mainit na panahon. Bandang 1:00 nakarinig ako ng parang may naungol. Pilit kong ginising si Sheena na katabi kong matulog. Pero ang sabi niya lang sa akin ay mga pusa lang daw yon na nagawa ng kuting. Kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Sheena. Masakit daw ang katawan niya. Pero sumabay pa din siya sa akin sa pag-alis. Bandang tanghali, umuwi ako para kumain ng tanghalian. Nakita ko si Sheena sa bahay. Maaga itong umuwi. Hindi na pinasukan ang ilang subjects nito. Kaya pala kasi mataas daw ang lagnat at halos hindi na makatayo sa sakit ng katawan niya. Pabiro kong naisip na baka ibinigay na ng singsing ni Lola ang hiling namin. Pero pinagalitan ko din ang aking sarili. Ano namang kalukuhan kaya ang naisip ko? Pero pagdating ng hapon, sinalubong ako ng balita na ikinagulat ko. Ipinatawag ako sa faculty ng advisor namin. Ako daw ang napili na makipag-compete sa poster making contest. Siyempre, grabe ang tuwa ko. Pangarap ko yun eh. Kahit nang malaman ko na parehas na aksidente, sa magkaibang paraan ang first at second choice namin para sa contest. Winalawala ko bilang swerte ko. Ayon sa advisor namin, nung isang araw daw, na-aksidente yung top namin para sa contest pagkatapos bumili ng art materials niya. Nabundol daw ng matuli ni Van habang patawid. Buhay naman daw pero nasa ICU at tinitingnan pa kung magkakakomplikasyon. Ang second choice naman namin, nahulog daw sa hagdan at nabalian ang braso. Pero ang talagang nagbigay sa akin ng takot, yung sinabi ng mga marites ko na kaklase. Sabi nila sunod-sunod daw na nagkatigdas sa kabilang section. May iba pa din daw na tinamaan ng bulutong tubig. Tapos may ilan daw na nagkabeke. Nag-aalala ang school namin noon. Bakit hindi? Lahat halos sa amin ay kumpleto ng bakuna. Bakit parang bigla na lang napeste ang school? Naalala ko ang singsing at ang mga hiniling namin ni Sheena. Sa iba wala yung connection. Isang coincidence, pero iba ang pakiramdam ko. Nang hapon na yon, umuwi agad ako. Binala ko na makausap si Sheena, pero hindi ko siya nakita sa bahay. Dinala daw ni Lola Pia sa ospital kasi ayaw daw bumaba ng lagnat at panay na din ang daing na masakit daw ang katawan. Kaya pala ang taas ng lagnat ni Sheena.
kasi sabay siya na nagkaroon ng beke at bulutong tubig. Isang linggo na na-confine si Sheena. Pagbalik niya, parang walang nangyari. Masigla na siya at sa tingin ko lalong gumanda. Pero tadtad ng peklat ang buong likod niya. Doon daw na sentro ang pagtubo ng mga tubig-tubig na pantal. Tumambak din ang tao sa bahay para dalawin siya at kumustahin. Maging ang mga guro mula sa aming eskwelahan ay pumunta para sa kanya. Wow! Ang gara ng bahay ng lola niyo ah. Oo, minana pa daw niya to sa mga magulang niya. Na minana din mula sa mga ninuno pa daw namin. Wala namang multo dito? Wala naman kaming nararamdaman. Ibang klase talagang kasikatan ni Sheena, no? Daig pa ng mga taong nagayuma. Kahit ang mga teacher sa high school, alma mater natin, nakidalaw. Kasi nag-aalala para sa kanya. Oo, iba ang ganda niyang pinsan ko na yan. Pati charm. Nga pala, ba't andito ka sa may kusina at nakikinood? Sumama ka dun. Tinataboy mo ba ako? Hindi. Pero sayang naman kung hindi mo makakausap si Sheena, di ba? Ikaw ang ipinunta ko dito. Ha? Pinagsasabi mo? Sally, nagpaalam si Ryan na kung maaari ka daw ligawan. Abay sabi ko'y oo. Malapit ka na din namang magkolehiyo. Huwag mo na yung pahirapan, ha? Lola, nakakagulat naman po kayo. Sumasakit ang ulo ko sa'yo, Ryan. Kay bagal mo, nainip tuloy ako. Kaya sumingit na ako, baka kasi umurong ka pa. Tama ng paramdam, ha? Sabihin mo na kagad. Gaya ng sabi ni Lola, ayun na. Oo na. Oo, handa naman ako na hintayin ka. Ha? Ano? Sabi ko, oo, sige. Tayo na. Sabihin ang easy ako. Pero ang pagkamatay ng mga magulang namin ni Sheena, ay minulat ako sa katotohanan na maikli lang ang buhay. Mahirap ding sabihin kung kailan ito nanaisin na kuhanin ka. Kung kailan mo hindi na makikita at makakausap ang tao na special sa iyo. Natuwa naman si Lola Pia sa ginawa ko. Maganda daw na hindi ko na pinatagal pa. Sinabihan lang niya ako na huwag masyadong mapusok. Pero hindi lang yata ako ang nagbago. Nang gumaling mula sa sakit niya si Sheena, malimit akong magising na wala si Sheena sa aming higaan. Minsan ko siyang nahuli na galing sa kwarto ni Lola. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Lola? Chine-check ko siya. Baka mamaya inaatake na ng high blood yun eh. Bakit mo naman iisipin baka atakihin ng high blood si Lola? Napansin mo ba kung gaano siya kalakas kumain lately? Parang hindi lampas 90 ang edad niya eh. Nag-aalala lang naman ako, baka mamaya bagungutin yon. Sabagay. Alam mo ba, may mga gabi na umuungol yun. Hala? Baka nananaginip ng masama. Sana ginigising mo. Hindi no. Yung parang mabangis na hayop. Tapos, nangangalit yung bagang niya. Natatakot ako. Baka bigla akong sakmalin kapag ginilaw ko eh. Sheena, puro kakalokohan. Lola natin yan, no? Correction. Lola natin sa tuhod at hindi pa direkta. Pinsan lang siya ng lola ni Daddy. Hoy, ano naman? Kay mag-anak pa din. Next time, kapag umuungol ulit si Lola Pia, gisingin mo ko. Para ako ang gigising sa kanya. Sige, para ikaw ang lapain niya. Sira. Ang biruan namin na yon, basta pinalampas ko na lang. Kahit naging gabi-gabi ang pagkawala ni Sheena sa higaan, iniisip ko na lang noon na baka concern talaga siya kay Lola. Nang mag-college na din ako, medyo nabawasan ang pagiging anino ko. Ang hilig kasi ni Ryan na ipagmalaki ako sa iba.
Kahit yung mga maliit lang na bagay tungkol sa akin, proud siya. Parehong campus ako, ipinasok ni Lola Pia. Para daw hindi ako manibago. Ayaw ko naman na makasama sa parehong campus si Sheena. Hindi ko na lang sinabi. Siyempre, nahiya akong tumanggi. Paaral na nga ako tapos ang dami ko pang reklamo. Tsaka naandun din kasi si Ryan. Kaya okay na lang ako. Pero siyempre, ayaw na nga. Hindi na ulit ako pansin. Kahit na mga kaunti kong kaibigan, ang paborito nilang pag-usapan si Sheena. Nasabay sila sa akin pag-uwi para magtanong lang ng mga bagay tungkol kay Sheena. Kulang na lang na maging Sheena na din ang pangalan ko. Si Ryan lang talaga ang naiiba. Kapag magkasama kami, akin lang ang atensyon niya. Hindi din gusto ni Ryan na kasama sa usapan namin si Sheena. Kapag inabot ni Sheena sa bahay si Ryan, agad ito na umaalis. Kahit na sabihin ni Lola na doon na kumain ng hapunan. Magalang ito na natanggi. Minsan, inihatid ako ni Ryan pauwi. Sakto, nakasabay namin si Sheena na pauwi na din. Uy, pauwi na? O magde-date muna? Ihahatid ko na pa uwi si Sally. Wala kasing kasama si Lola sa bahay, di ba? Anong tawag sa mga katulong doon? Multo ba? Ang hilig mo bumanggit ng multo. Gusto mo yatang multuhin eh. Ay, hindi naman. Pero, sure akong inaaswang mo yung pinsan ko. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo ah. Oh, bakit? Tatagal ba kayong dalawa? Kung hindi ka nakaka-score dyan? Ang baboy ng bibig mo! Alam mo ba yon? Ang layo sa panlabas mong itsura. Anong sinabi mo, ha? If I know, kaya ka nagsusungit-sungitan ko, no? Kasi trip mo ako. Ano man ang mangyari, hindi ko ipagpapalit si Sally sa'yo. Bulok ka mula sa loob. Uy, tama na yan. Ano ba kayong dalawa? Tandaan mo yung sinabi mo, ha? Tingnan ko lang. Lulod ka din sa'kin. Sheena, tama na please. Sally, kapatawad na lang. Walang samaan ng loob. Sana hindi mo na lang pinatulan si Sheena. Iniinsulto niya ang relasyon natin. Oo nga. Pero tayong dalawa lang ang nakakaalam ng totoo. Hindi natin maiiwasan na ganun din ang iniisip ng iba tungkol sa atin. Tingnan mo nga ako, oh. Kumpara sa pinsan ko. Kahit sino walang ibang maiisip na dahilan kung bakit nga ba tayo nagtagal ng ilang taon. Ayan ka na naman sa inferiority mo sa pinsan mo eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, may katangian ka na wala si Sheena. Higit sa ganda, higit sa talino. Oo, sinabi mo nga. Busilak na puso. Hanggang ngayon, iniisip ko, ano ba yon at kung anong basehan niyo ni Lola Pia ng busilak na puso na yan. Hindi ka mainggitin. Masaya ka na kung anong meron ka. Mahal mo ang pinsan mo. Siyempre kamag-anak ko siya eh. Basta Sally ha, kapag nakagraduate tayo ng college, pakasal na tayo. Payag naman ang magulang ko eh. Habang nagsisimula daw tayo, susuportahan daw muna nila tayo. Hindi ba nakakahiya yun sa kanila? Hindi, dahil ang mahal ko, mahal na din nila. Anak ka na din daw nila. Pero lahat ng sinabi ni Ryan, nawala lang basta. Ilang linggo mula ng usapan namin na yon, bigla na lang siyang nawalan ng oras sa akin. Kinakausap pa din naman niya ako, pero nabawasan na ang paghahatid niya sa akin pauwi. Naging madalas na din na hindi kami nagkikita sa campus. Minsan nag-stay ako ng hanggang gabi sa school dahil sa group project namin. Malalaman ko ang dahilan ng pagbabago ni Ryan. Abutan ko na magkasabay silang naglalakad ni Sheena. Dali-dali akong lalapit para batiin sila. Pero daig ko pa ang sinabugan ng bomba nang marinig ko ang pinag-uusapan nila.
Kailan mo sasabihin sa pinsan ko? Tumatiming lang ako. Hanggang kailan ka tatiming? Isang linggo na mula nang maging tayo. Pero hindi mo pa din magawa makipaghiwalay kay Sally? Hayaan mo sa Monday. Kakausapin ko na siya. Tatapusin ko ng lahat sa amin. Huwag ka nang maghintay. Ngayon pa lang sabihin mo na para sumaya na kayo. Sally? Hindi yun ganon. Mali lang ang narinig ko, ganon? Sally, patawarin mo ko. Nangyari lang talaga. Biglaan. Ryan, be fair sa pinsan ko. Mas mabuti nang maging prangka ka. Prangka? Oo, Sally. Prangka. Baka kasi kung ano pang maisip mong drama. Ako lang gusto ni Ryan. Na-realize daw niya na gusto niya na ako. Ano? Sorry talaga, Sally. Hindi kita gustong saktan. Pero hindi naman fair na matali tayo sa isa't isa kung wala ng pagmamahal sa pagitan nating dalawa, di ba? Hindi, Ryan. Ikaw lang ang nawala ng pagmamahal para sa akin. Tama yun. Wala na nga siyang pagmamahal sa'yo. Kaya unfair na itali mo pa siya sa tabi mo, hindi ba? Hindi pa ba sapat ang mga nakapaligid sa'yo, ha, Sheena? Talaga bang dapat pa din na mapasayo ang kung anong kukonte na meron ako? Huwag kang magdrama, Sally. Masisisi mo ba ako kung mas madali ako magustuhan at mahalin kaysa sa'yo? Basta may gusto sa'yo. Kahit nakakasakit ka na papatulan mo, ganun ba? Alam mo, Santa Sally, hindi ako katulad mo na pahihirapan ng sarili dahil lang sa nagpipigil o dahil nahihiya. Ikaw yan eh. Iba ako. Gusto ko siya at gusto niya ako. Di kami. Gaman. Walang hiya. Malandi ka. Sally, wag kang magalit kay Sheena. Sa akin na lang. Ako talaga may kasalanan. Tawad na, Sally. Walang kasalanan si Sheena. Ganon. Gusto nyo kahit na nagtaksil kayo sa akin, magpatawad ako. Pasensya na lang din tayo. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Dalhin yung dalawa hanggang hukan yung galit ko. Masakit. Galit din ako, Sir Wilmore. Unfair eh. Ang sena ng buhay niya pero pinili pa rin niya ang manakit. Totoo po pala yung sinasabi nila na nagdidilim ang paningin. Ang tanging gusto ko lang noon, mabura silang dalawa sa paningin ko. Ang mawala sila sa mundo. Masidhing pagkamuhi na hindi ko mapigil. Pagka-uwi ko ng gabing yon, hinakot ko na lahat ng gamit ko mula sa kwarto namin ni Sheena bago pa siya makauwi. Iniwan ko ang lahat ng gamit na iniregalo niya sa akin. Maging ang mga bagay na bigay ni Ryan, wala nang silbi sa akin ang mga yon. Hindi nagtanong si Lola Pia pero pinatulong niya ang ilang tauhan niya para maiayos ang gamit ko sa kwartong katabi ng sa kanya. Buti na lang magaling makiramdam si Lola. Baka bigla akong sumabog noon kung may kumausap sa akin at magtanong kung anong nangyari. Nang gabi na yon, hindi ako kumain ng hapunan, natulog pa akong galit. Napanaginipan ko si Guada. Oo, ang mismong si Guada na nasa picture na malaki sa living room ng bahay ni Lola Pia. Maganda, mistisa at mahabang buhok na abot hanggang baywang. Magkipot na labi na hindi kailangan ng lipstick o lip gloss. Ang kutis niya sobrang kinis. Parang model ng sabon na pampaputi sa balat. Nakasuot siya ng barot saya, yung Maria Clara dress. Nakapayong nagawa sa puting Spanish lace. Para siyang diwata sa ganda. Habang nakasakay sa bangka at may kasama siyang lalaki na kung tawagin niya ay Hugo. Kahit ang suot ng lalaki makaluma, para akong teleport sa panahon ng Kastila. Sa tingin ko umaga noon, medyo nasinag ang araw. Huminto ang lalaki sa pagsagwan at may dinukot sa bulsa.
ang singsing na suot ni Lola Pia. Ang mismong singsing na talagang kumuha ng atensyon namin ni Sheena dahil ang ganda ng disenyo. Walang katulad. Kahit ang salita nilang dalawa, makaluma. Pinagawa ko yan sa isang alahero na dumalo sa bahay. Ako ang nagdisenyo yan. Ang ganda. Ikaw ang aking inspirasyon sa disenyo na yan. Maraming salamat, Hugo. Iingatan ko ito. Isuot mo yan kapag inirap ng kita sa aking mga magulang. Siya nga, Hugo. Malapit mo na akong ipakilala sa iyong mga magulang. Oo, Guada. Nasasabik na silang makilala ang babae na aking napili. Paano kung hindi nila ako matanggap? Isang mestiza Espanyola na ang ama ay pinili ng huwag bumalik sa Espanya at dito na tumira sa Pilipinas. Huwag mong masyadong alalahanin ang maliit na bagay. Pero hindi nalihim sa mga tao na ang aming pamilya ay pinag-uusapan na. Sinira ang aming reputasyon ng usap-usapan na umibig ang aking amang Espanyol sa isang aswang na Pilipina. Oo, mayaman kami. Ngunit hindi na kami maimpluwensya. Aswang, maligno, lamang lupa, kahit ano ka pa. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa iyo. Walang kinalaman sa ating pag-iibigan ang pinanggalingan mo o kung anumang misteryo ang ibinibintang sa inyo. Salamat sa pagtanggap sa totoong ako, sa pamilya ko. Ngunit paano ang mga magulang mo? Matatanggap ba nila ako? Bakit naman hindi? Kung natanggap kita, hindi malabong tatanggapin ka nila. At bakit mo ba sila inaalala? Kung ako nga nakaya ko na harapin ang mga magulang mo sa kabila ng bintang na pagsosyo lang sa negosyo ang balak ng pamilya namin, sa pakikipaglapit ko sa iyo, ikaw pa kaya na sinabi ko sa mga magulang ko na gusto ko. Maraming salamat, Hugo. Hinding-hindi kita bibiguin. Sa panaginip ko, nakita ko kung gaano kasaya si Guada at kung gaano siya kamahal ni Hugo. Aaminin ko, Sir Wilmore, nang magising ako mula sa panaginip na yon, nakaramdam ako ng inggit. Buti pa siya, masaya. Mahal talaga siya ni Hugo. Ako, iniwan na basta-basta. Biglang bumalik ang galit ko. Hinding-hindi ko mapapatawad sila Sheena. Hindi ko na kinibo si Sheena mula noon. Kahit ang sumabay sa pagkain, hindi ko na din ginawa. Kung hindi ako sa kwarto kumakain, hinihintay ko na lang siyang matapos. At saka ako bumababa. Sa lahat ng pagbabago sa samahan naming dalawa, nananatiling nakapanood lang si Lola Pia. Pareho pa din naman niya kami na kinikibo. Ang galit ko kay Sheena at sama ng loob ko kay Ryan, dinala ko hanggang sa nakagraduate ako ng college. Siyempre, unang nakatapos sina Sheena at Ryan. Nabalitaan ko na lang sa mga tsismisan ng tauhan ni Lola Pia na may trabaho na daw ang dalawa sa isang call center sa Binyan. Sa bahay pa din ni Lola nauwi si Sheena. Nang nagkatrabaho ako sa isang government agency sa Los Baños, Laguna, mayos ako nagpaalam kay Lola. Sabi ko, doon ako sa Los Baños. Ang layo naman kasi ng Victoria. Isa pa nasa may Camp Eldridge ang opisina namin. Ang tagal ng biyay, nadaan kasi ang jeep sa Anus. Isang barangay along the highway sa Los Baños na talagang problema na ng mga motorista gawa ng traffic. Kasi andun ang bilihan ng mga buko pie. Pumayag naman si Lola pero nakisuyo siya na dalawin ko siya. Nakonsensya naman ako. Kaya ang sabi ko, lingguhan ang uwi ko sa kanya. Kita ko ang saya sa mata ni Lola nang sabihin ko yon. Naging masaya ako sa trabaho ko bilang assistant researcher. Mabait ang naging direct supervisor ko. Nagkaroon ako ng ilang kaibigan. Naging isa akong contractual employee. Pero sinabihan ako ng boss ko noon na kapag nagka-opening para sa plantilla, subukan ko daw. Suportahan niya daw ako ng malupitang referral. All is well, sabi nga. Pero
Hindi pala. Nakaisang taon ako sa opisina. Nayanig ang mundo ko nang ipakilala ang dalawang bagong tauhan. Si Sheena at Ryan. Sally, paano nga ulit ginagawa yung proposal? Nandyan sa folder sa desktop ng computer. Diyan sa gamit mo, lahat ng template files. Nakakalito kasi. Basahin mo lang bawat file name, hindi ka maliligaw. Sasabay ka ba sa amin pag-lunch? Oo, sasabay. Ryan, tayo na. Kain tayo. Sige, i-off ko lang to. Kagaya ng dati, hindi na ulit ako napansin ng mga kasama ko sa trabaho. Kahit ang mga naging ka-close ko na, naging kalapit na din ni Sheena. Ni hindi na nga ako naalala na yayain kumain. Oo, para akong bata na inggitera. Paano naman pakiramdam ko naging anino na naman ako? Naging busy ang opisina namin nang may bigla ang project mula sa central office. Kaya halos 2 buwan din akong hindi nakauwi sa Victoria. Ilang linggo pa lang ang lumipas at nakatanggap ako ng tawag. Tinamaan daw ng pneumonia si Lola Pia. Mga 2 linggo na daw siya sa isang ospital sa Victoria. Pero patuloy na nahina kahit pa ginagamot ng mga doktor ang namuong tubig sa baga nito. Agad akong umuwi sa Victoria, Laguna. Nagdesisyon na din ako na ilipat siya sa ospital sa Calamba. Ayaw kasi ni Lola sa Manila. Lola, kain na po kayo para may laban kayo. Busog na ako eh. Mamaya naman ng konti, ha? Sige po. Sally, kumusta ka na ba? Nangangayayat ka yata. Nag-a-adjust lang sa trabaho la. Siyempre, ang tagal niyo akong binaby sa bahay na to. Kaya medyo nagsasanay pa na maging mature. Nabanggit sa akin ni Sheena na magkasama daw kayo sa trabaho. Opo, Oh, kumusta ka naman? hindi ako okay la. Sinabi ko kay Lola Pia ang lahat ng lihim ko na sama ng loob. Ang galit ko kay Sheena, ang sakit ng kalooban ko kay Ryan, ang lungkot ko kay Sheena, na ang lahat ng pansin sa opisina at ang inggit ko kay Lola Guada. Napanaginipan mo si Guada na ninuno natin? Opo, Lola. Ang saya-saya niya sa piling ng hugo na yon. Hindi. Hindi yun ganun, Apo. Ganyan at napanaginipan mo pala siya. Mabuti na ikwento ko sa iyo ang buong katotohanan tungkol sa pamilya natin. Sabi ni Lola Pia, totoong aswang ang nanay ni Guada. Pumasok ito bilang tagalinis ng bahay ng isang Espanyol na pamilya. Nang nagkakilala ito at ang panganay na anak na lalaki ng naturang pamilya, agad nagustuhan ng mga ito. Hindi nagtagal kahit pa tanggi ang buong pamilya at kahit pa balita na aswang ang babae. Nagpakasal ang mga ito at nagkaroon ng 2 anak. Isang lalaki at isang babae. Ang babaeng anak na yon ay si Guada. Minana daw ni Guada hindi lang ang ganda ng ina, pati ang pagkaaswang nito. Totoong nakain ng tao si Guada, pero nagbago ang lahat ng nagkakilala ito at si Hugo, anak ng isang German na mayaman na piniling tumira sa Pilipinas. Sabi ni Lola, ang balita daw na tumandang dalaga si Guada ay hindi totoo. Ginawa lang daw ito ng kuya nito para iligtas ang pangalan ng pamilya nila. Pero hindi na ituloy ni Lola Pia ang kwento. Hinapo na ito ng sobra, kaya tumawag na ako ng nurse para maturukan siya ng gamot. Siguro dahil sa pagod at puyat na din sa pagbabantay kay Lola Pia, nakatulog ako
na nakasubsob sa tabi ng ospital bed. Napanaginipan ko ulit si Guada. Palubog naman ang araw. Nasa garden siya, naiyak. Nandun si Hugo, may kasamang ibang babae na blonde ang buhok. Nakayakap ito sa baywang ni Hugo at hawak ang kaliwang pisngi. Bakit mo sinampal si Stacy? At anong ginagawa mo dito, ha? Sabihin mo nga sa akin, Hugo. Siya bang balitang pakakasalan mo? Totoo bang balita na kaya mo lang ako nilapitan at niligawan ay para mapapayag ang aking mga magulang na magkasosyo kayo sa aming kumikita ng negosyo? Kung sabihin kong oo, anong gagawin mo? At oo, ikakasal kami ni Stacy. Ikakasal? Hugo, ako ang ipinakilala mo sa mga magulang mo. Oo, ipinakilala kita pero may sinabi ba akong magpapakasal tayo? Ano? Guada, aaminin ko. Ginusto kita. Magkasundo tayo. Nagkaroon tayo ng masayang sandali pero hanggang doon lang yun. Si Stacy, kami ang magpapakasal. Pero paano ako? Tayo, nagmamahalan tayo, hindi ba? Mahal mo ako, di ba? Ginusto kita, yun na yun. Nagustuhan ko ang ganda mo na parang diwata. Inaasahan mo ba na magpapakasal ako? Sa isang halimaw na kagaya mo? Halimaw? Ako? Nagbago ako para sa'yo! Dispensa, Guada. Dinadala na ni Stacy ang aming anak. Tapos na tayo. Tanggapin mo na sana yun. Halimaw pala, ha? Malalaman mo kung gaano ako kahalimaw. Isinusumpa ko yan! Walang ano ang uri ng paghingi ng dispensa ang makapipigil sa aking pot! Ginising ako ni Lola Pia. Nakasimangot daw kasi ako. Ikwinento ko sa kanya ang napanaginipan ko. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Lola Pia. Nang tanungin ko siya, ang sabi niya sa akin, yun daw ang totoong sinapit ni Guada. Nabigo sa pag-ibig, iniwan siya ni Hugo para sa isang Amerikana na anak ng may-ari ng mina ng langis. Sinabi ko sa kanya na nakita ko ang aking sarili sa katauhan ni Guada, na may basehan ang kanyang galit para kay Hugo. Kinaplos ni Lola Pia ang aking ulo. Hiniling niya na sana daw matuto akong magpatawad. Kaawaan ko daw si Sheena. Hindi ko agad naintindihan si Lola sa hiling niya. Bakit kailangan bigyan ko ng awa ang impakta na yon? Siguro gusto talaga ni Lola Pia, unawain ko ang lagay ni Sheena. Sinabi niya sa akin ang isang bagay. Doon ko na unawaan ang dahilan bakit laging wala sa higaan niya si Sheena. Bakit biglang tumakaw si Lola? At bakit siya biglang nanghina? Ang singsing ay natupad ng anumang hiling na hingin ng may hawak nito. Tuwing gabi, napunta daw si Sheena sa kwarto ni Lola Pia. Kapag daw akala nito ay tulog na siya, nabulong daw sa singsing ng hiling. Humingi si Lola Pia ng tawad na hindi daw niya napigil si Sheena sa paghiling. Tulad ng sana ay bumait ang tingin ng mga tao sa kanya. Tulad ng tingin ng iba sa akin. Hiniling din daw ni Sheena gustuhin ng mga kaibigan ko na siya ang samahan. Kasi wala daw siyang tapat na kaibigan, puro tagahanga lang. Tapos, hiniling daw nito na gustuhin siya ni Ryan. Tulad ng gusto ni Ryan sa akin. Sa bawat hiling sa singsing, si Lola Pia na kasalukuyang may-ari noon ang nagbayad. Dahil na din sa edad, hindi na kinaya ni Lola Pia ang bigat ng singil. Namanhid ako sa aking narinig. Dapat pa talagang bigyan ng awa ang tulad ni Sheena. Ang tanging alam ko lang noon, isa siyang impakta. Demonya, hindi siya tao sa mga ginawa niya. Lalo lang naging matindi ang desisyon ko na huwag siyang kibuin kahit kailan. Pero talagang sinubok ako ng panahon, Sir Wilmore. Nang gumabi, nagluko na ang vital signs ni Lola Pia.
Hindi rin niya na pumunta si Sheena kahit isang araw lang daw. Masakit man sa loob ko, tinawagan ko siya. Hello? Hello, Sally. Oh, napatawag ka. Sheena, ipinapatawag ka ni Lola Pia. Punta ka na dito ngayon sa ospital sa May Calamba. Ha? Ano? Hindi na magandang lagay ni Lola Pia. Hinahanap ka na niya. Pumunta ka na dito. Party ni Leye. Bukas na lang ako pupunta. Nakakahiya naman kung bigla akong aalis dito. At tsaka it's not like na naghihingalo na siya at hindi ko naaabutan ng buhay. Bye na. Kakanta na namin ng birthday girl. Pero hindi niya na inabutan pa si Lola Pia. Bandang alauna, lalo lang nagluko ang heart rate nito. Bagsak taas na din ang BP. Labas-masok na ang mga nurse sa kwarto niya. Nagpaalam na ito at naghabilin. Sally, manatili kang may busilak na puso. Matuto kang magpatawad. Huwag kang maging mapaghiganti. Lola naman eh. At ang piilin ko sa iyo, ha? Ang singsing ko, ibigay mo kay Sheena. Huwag na hindi. Sa kanya ko yan iiwanan. Nawala si Lola Pia. Saktong 3:00 ng madaling araw. Hindi ko ugali ang pagkuha ng hindi akin. Isinuot ko ang singsing niya. Umusal ako ng paghingi ng tawad. Nakay Sheena na ang lahat. Tapos sa kanya pa din ibinigay ang singsing. Umiral ang aking galit. At nalimutan ko ang mga bili ni Lola. Pero nagsisi ako sa desisyon ko. Dumating si Sheena sa bahay sa Victoria 7:00 ng gabi. Palahaw ang impakta. Sinisip ako na hindi man lang daw siya nakapagpaalam. Siyempre, pinanood kami ng mga tao na naandun. Ewan ko, kung dahil sa singsing o baka dahil kulang ako sa tulog. O dahil miss ko si Lola. O baka naghalo-halo na lang talaga. Hayop ka, Sally! Oo, hayop talaga ako. Kasi, hayop ang kaharap ko. Anong sinabi mo, ha? Dahil sa'yo, hindi ko na inabot si Lola Pia sa ospital. At anong gusto mong gawin ko, ha? Hayaan ko siya sa morgue? Para ano? Para hintayin kita na makabawi sa hangover mo? Hindi mo sinabi sa akin na mahina na siya. Inggitera ka? Sobra kasing inggit mo sa akin. Tinawagan kita. Pero ang sabi mo, nakakaya kay Leia na umalis sa party niya. Paano nga ba yung sabi mo? It's not like naghihingalo na siya at hindi ko na siya aabutan ng buhay. Di ba yun ang sabi mo? Impact ka! Mas masahol ka! Tama na nga kayong dalawa. Pinapanood na kayo ng mga tao. Oh. Nakakahiya pati kay Lola Pia. Ang sabi ng lalaki na nagtaksil sa ex-jowa niya na pinsan ng current girlfriend niya. Hindi ito ang tamang pagkakataon na pag-usapan niya, Sally. At kailan ang tama? Bumanggit ka din naman ng tungkol sa nakakahiya. E di ipaalam na din natin na sinulot ka ng pinsan ko sa akin. Inayawan ka lang talaga niya. Dahil mas maganda at matalino ako kesa sa'yo. Oh, talaga? Alam ko ng lihi mo. Sinabi sa akin ni Lola Pia na ibinubulong mo ang lahat ng hiling mo sa singsing gabi-gabi. Hindi yan totoo. Totoo yan. At isa pa, sa'yo iniwan ni Lola Pia ang singsing. Pero dahil hindi ka dumating, finders keepers na lang, Sheena. Babawiin ko lahat ng inangkin mo sa akin. Ibalik mo yan sa akin. Ngayon din. Akin yan. Kung talagang gusto mo itong makuha, dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Naihatid namin si Lola Pia sa huling hantungan. Umalis na din ako kagad at umuwi na sa upahang bahay sa Los Baños sa may Lalakay malapit sa aming opisina. Tumunog ang aking cellphone.
Boss ko palang natawag. Sinabihan ako na hanggang next month na lang daw ang pagpondo sa project na nag-hire sa akin bilang kontraktual. Ibig sabihin, wala na akong trabaho next month. Sabihin ang desperado ako. Ganun na din naman ang sitwasyon ko. Humiling ako sa singsing ni Lola Pia. Ang sama ko ano. Imbis na kay Lord ako humingi ng awa, ng guidance, doon pa talaga sa singsing. Hiniling ko na sana ma-extend pa ang pondo sa project. Nakatulugan ko na ang paghiling na yon. Napanaginipan kong muli si Guada. Nasa gitna siya ng talahiban. Kita ko siya dahil sa liwanag ng bilog na buwan. Basa ng luha ang maganda niyang mukha. Hubot-hubad si Guada. Nagpahid siya ng langi sa buong katawan niya. Nakita ko na nagbago ang anyo niya. Tinubuan siya ng malaking pangil at mga ngipin sa kanyang bibig. Namula ang kanyang mga mata. Humaba ang kanyang mga kuko. Humukot siya at nagkaroon ng mga matalas na balahibo sa kanyang gulugod. Umungol siya na nakapagpatindig ng aking balahibo. Bigla na malayang ko na lang na natakbo ako. Mabilis, nakita ko din na hinawi ko ang mga talahib hanggang sa makarating ako sa isang malawak na hardin na punong-puno ng rosas na puti. Naandun si Hugo at Stacy. Bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Narinig ko na umaalulong yung ako na nasa panaginip. Sinugod ko ng kagat si Stacy. Anong ginagawa ko? Bakit ko sinusugod si Stacy? Hindi! Ayoko nito! Hindi ko ito gusto! Hindi ako limaw! Guada, hindi ba ikaw si Guada? Parang hapag mo na. Huwag mong saktan ang aking mag-ina. Utang na loob. Bigla para akong ibinalik ulit sa third-person perspective. Nakasanib pala ako kay Guada habang natakbo ako sa panaginip. Nakita ko na nasa ibabaw ni Stacy ang aswang na si Guada. Gamit ang matalas niyang kuko. Winakwak niya ang sinapupunan nito. Kita ko ng dukutin at angatin niya ang sanggol na hindi pa lubos na buo. Nilapan niya ito. Umpisa sa paa, paulo. Naramdaman ko na kumulo ang tiyan ko at biglang bumaliktad ang aking sikmura. Ayoko nang makita pero para akong walang kontrol sa sarili ko. Natagpuan ko ang aking sarili na pinanunood kung papaano dukutin ni Guada ang atay ng medyo buhay pa na si Stacy. Kinain niya ito na parang masarap na karne na bagong luto. Isinunod niya ang puso nito. Dinukot niya at inalis sa dibdib nito. Dahil sa liwanag ng buwan, kita ang kintab nito. Biglang naramdaman ko na parang hinigop ako. Natagpuan ko ang aking sarili na nasa ibabaw ng wasak at wala ng buhay na katawan ni Stacy. Namula din ang laylayan ng kanyang blonde na buhok, maging ang mga puting rosas na nakapalibot kung saan siya pinaslang ni Guada. Balot siya ng sarili niyang dugo. Ramdam ng palad ko ang mainit at tumitibok-tibok pang puso ni Stacy. Nasa loob na naman ako ni Guada. Inilapit ng aking kamay ang puso ni Stacy palapit sa aking bibig. Naramdaman ko ang lambot noon sa aking bibig. Nasigaw ang aking isipan na gumising, umalis sa sitwasyon pero hindi ko nagawa. Sunod kong nilapitan si Hugo. Basa ang pundilyo ng pantalon nito. Naihina siya sa takot. Guada! Guada! Wag! Nagmamahalan tayo, hindi ba? Hindi mo ako magagawang saktan. Guada, hindi ka halimaw. Tao ka. Tandaan mo ang iyong pagiging tao. Muli nawala ako sa katawan ni Guada. Nakapanood ako ng nangyayari sa kanila ni Hugo. Dama ko ang pait at galit sa kanyang boses nang magsalita siya. Tao? Ako bang tinatawag mo na tao? Di ba sabi mo halimaw ako? Patawad,
Guada, magsisimula tayong muli. Patawad? Huli ng lahat, Hugo! Itong halimaw na ginawa mo! Ginawa mo akong halimaw! Lintik lang ang walang ganti sa aswang na pinagtaksilan! Umungol siya. Nakita ko na hinablot ni Guada ang harapan ng pantalon ni Hugo. Gamit ang kuko niya na matalas, dinukot at pwersahan niyang inihiwalay ang pagkalalaki ni Hugo mula sa katawan nito. Nagbago ako para sa'yo, Hugo! Inamin ko kung ano ako! Pero nagtaksil ka! Itinulak mo ako maging ganito! Naging mabuti ako sa'yo. Pero anong iginanti sa akin ng panahon? Sakit ng kalooban? Isinusumpa ko! Ang sakit na naranasan ko, dadanasin din ng iba! Hindi! Hindi pwede na ako lang ang magdudusa. Dapat sila din! Alay ko ang aking buhay! Sa pamamagitan ng pag-alay ng aking dugo sa Panginoon ng Kadiliman! Ang sino mang puno ng kasakiman na magsusuot at kikilalaning nagmamay-ari ng singsing kong ito, dadanas takaw sa laman at dugo at hindi magkakaroon ng katahimikan! Gamit ang kanyang matalas na kuko, biglang dinaslas ni Guada ang kanyang lieg at hinayaang dumaloy ang masaganang dugo patungo sa kanyang singsing. Namalayang ko na lang na nakaturo sa akin ang daliri niyang duguan na may suot ng singsing. Nakangisi siya sa akin. Sally, Bigla ang balikwas ko ng gising, Sir Wilmore. Nanginig ang aking laman. Hindi ko maipaliwanag pero parang naramdaman ko ang hininga ni Guada sa aking punong tainga nang tawagin niya ang pangalan ko. Sumunod na araw, pumasok akong may pangamba. Naisip ko ang notice ng endo ko. Pangalawa, natakot ako sa singil ng singsing sa akin sa oras na ibigay na ang aking kahilingan. Nasa ganun akong sitwasyon nang hinarang ako ni Sheena. Narinig kong balita. Hanggang next month na lang daw ang pondo ng project nyo. Tila nagpuyat ka pa yata para lang humiling sa singsing ni Lola. Sheena, hindi ako kasing desperada mo na lahat na lang iaasa sa singsing ni Lola. Isipin mo na lang kung anong gusto mo. Hindi ka papakinggan nun. Sa akin lang nakikinig yun. Kaya kung ako sa'yo, ibalik mo na sa akin ang ninakaw mo. Wala akong ninanakaw sa'yo. At kung sa pagbabalik lang din naman ang ninakaw, hindi ba't ikaw ang mas may mga dapat ibalik sa akin? Anong magagawa ko kung ibinigay ng singsing ang aking mga hinihiling? Kung pagnanakaw yun sa paningin mo, edi yung singsing ang sabihan mo na ibalik ang mga ninakaw ko sa'yo. Kung pakikinggan ka ba eh. Muli, nagpadala ako sa galit. Nilimot ko ang kirot ng aking naramdaman mula sa mga hindi magandang panaginip. Bahala na akong humarap sa mga bangungot at kung anumang singilang singsing. Isa lang ang gusto ko ng mga oras na yon, ang ibigay ng singsing ang lahat ng aking naisin. Doon ko nalaman na kaya ko din pala na maging sakim. Nang hapon na yon, natanggap ko ang magandang balita. Nag-extend daw ang aming kontrata ng 3 taon. Palihim akong napangisi. Panahon na para balikan ko si Sheena. Nang gabing yon, napanaginipan ko na naging aswang ako. Lumapa ako ng kambing at sarap na sarap ako habang nakamasid si Guada sa akin sa di kalayuan. Nagising ako na basang-basa ng pawis. Hindi ko din gusto ang naramdaman ko na matinding gutom. Parang may gusto akong kainin na hindi ko alam. Pero naalala ko ang ngisi ni Sheena. Nabura lahat ang takot ko. Humiling ulit ako.
Ginusto ko na mapansin naman ng boss ko ang galing ko sa trabaho. Nangyari nga. Napuri ako, binigyan pa ako ng special order para sa isang exclusive na designation. Hindi ako tumigil. Hiniling ko ang plantilla position na salary grade 9 na parehas naming inaplayan ni Sheena. Bakit hindi? Una ako nakapasok sa opisina na yon. Marapat na maging akin yon. At naibigay nga yon sa akin. Pero hindi lang pala bangungot ang singil. Minsan, sa isang event. Sally, Ano yun? hindi naman sa nakikialam. Pero okay ka lang ba? Okay lang ako. Bakit? Sinolo mo na kasi ang morcon, pati ang adobong atay sa buffet. Nakailang balik ka na din sa steak. Ano? Oh, huwag mong sasabing hindi mo napansin. Nakakahiya ka. Ang siba mo, pati ang ibang kasamahan natin, inangilan mo ng akmang kukuha din sa tray. Hindi. Hindi ko alam. Sa iya ko, nagdesisyon ako na umuwi na lang. Lumipas naman ang tsismis na patay gutom ako. Maraming salamat kay Sheena. Nakala mo ay ambassador ng kabutihan kuno. At nagpakalat ng balita na salat ako sa kakayanan na bumili ng pagkain. Kaya naman, inisip na lang nila na masiba talaga ako. Buti nang ganun kaysa mapagbintangan pa ako ng kung ano. Dahil katakawan at bangungot lang naman, hindi pa din ako nadala. Ninais ko na makaranas naman ng konting kabiguan si Sheena, na muli akong gustuhin ni Ryan, na sana danasin ko naman na hangaan sa aking panlabas na anyo. Siyempre, hindi ko basta iniasa yon sa hiling. Iniba ko ang ayos ko at natuto akong maglagay ng kolorete sa mukha ko. Isang araw, nabigla na lang ako na may napansin na ulit sa akin. Sally, parang nagbago ka ng ayos ah. Nagbabago naman lahat ng tao, Ryan. Maging ito ay papabuti o papasama. Pinupuri ka lang, nagpaparinig ka na naman. Hindi ka pa rin makaget over? Saan naman? Saan pa? Di sa katotohanan, iniwan ka ni Ryan para sa akin. Natural lang naman na hindi ako makalimot, di ba? Kasi inahas siya sa akin. Tama na yan, nasa opisina kayo. Sabihin mo yan sa girlfriend mo. Nababaliw na yata yan eh. Ewan ko, Sir Wilmore, pero nang umangat ang kamay ni Sheena, para manampal, hinawakan ko ang braso niya at natagpuan ko ang sarili ko na nakaamba ng kagat. Narinig ko rin ang sarili ko na umuungol ako na parang mabagis na hayop. Buti na lang napigilan ko ang aking sarili bago ko pa siya tuluyang lapain. Ingat ka sa akin, Sheena. Makalapain kita. Girl! Baliw ka. May rabies ka na yata. Layuan mo yan, Ryan. Pero hindi pa doon natapos ang pag-iba ng aking ugali. Minsan ako nag-alaga ng kuneho at lovebirds. Isang gabi, namalayang ko na parang ang lansa ng aking bibig. Nang tuluyan akong magising, nakita ko na patay na ang aking mga lovebirds. Wasak ang mga tiyan nito. Habang hawak ko ang duguan na kuneho na may kagat sa liig. Inatake ko sila, Sir Wilmore. Hindi ako nakapasok kinabukasan kasi hindi ako tumigil sa pagsuka. Pansin ko na naging mabangis ako, parang naging isang halimaw na gutom. Naalala ko ang mga salitang binitawan ni Guada patungkol sa singsing niya. Natauhan ako. Doon ko ginusto na huminto na sa paghiling. Bigla naman naging makulit sa paghahabol si Sheena sa akin na ibalik ko ang singsing. Kasi napansin niya na nabawasan ang popularidad niya sa opisina. Minsan, pagpasok ko sa opisina, inabutan ko sila ni Ryan.
Nakakainsulto na nandyan pa din ang larawan ni Sally sa pitaka mo. Itapon mo yan. Ano namang masama? Maganda ang angle ng picture. Natutuwa lang naman ako sa ngiti niya dito. Pwes, ako hindi. Alisin mo sabi yan eh. Saan ka naman nakakita ng lalaki na may girlfriend pero may picture ng ibang babae sa pitaka? Kung ganyan ang rason mo, itapon mo din lahat ng pictures ng idolo mo na mga lalaking Korean na nasa pitaka mo. Kinikilig ka pa sa tuwing titingnan mo. Magkaiba yon. Hindi ko ex ang mga yon. Ah, so kung hindi ko ex, okay lang na may ibang picture ng babae dito. Ano bang pinagkakaganyan mo? May bala ka ba na makipagbalikan kay Sally, ha? Kung sabihin kong oo, nakakasawa na din kasi yung ugali mo. Na para bang kompetensya mo ang pinsan mo. Ulitin mo pa yung sinabi mo at talagang makakatikim ka sa akin. Hinayaan ko na lang silang mag-away. Bahala silang dalawa sa buhay nila. Sa ibang lugar ako duman. Nakalipas ang ilang araw. Oras ng tanghalian. Nilapitan ako ni Sheena. Hinili nito na mag-usap daw kaming dalawa. Sa may likod ng opisina namin kami, nagharap. Ibalik mo na sa akin! Ang alin? Ang singsing ni Lola Pia! Ibalik mo na sa akin! Ayoko. Ano? Ayoko. Bakit ko pa ibabalik? Ang saya na ng buhay ko ngayon. Ganito palang pakiramdam, ano? Sa akin yun! Sa akin iniwan ni Lola! Eh di kunin mo. Kung kaya mo. Eh kaso wala ka namang ibang kaya, kundi ang umasa sa ganda mo. O hindi kaya ay sa kahilingan sa singsing ni Lola Pia. May nagawa ka na ba talaga na gamit ang kakayahan mo? Wala naman, di ba? Huwag mo akong susubukan, Sally. Hindi mo alam kung anong kaya ko. Eh di gawin mo. Aabangan ko. Hindi ko inakala na seryoso pala talaga siya. Na grabe talaga ang kagustuhan niya na makuha ang singsing. Sa point na yon, ginusto ko na lang na asarin siya. Wala na akong interes na gamitin pa ang singsing. Napatunayan ko ang masamang dulot noon. Ang dahilan na lang kung bakit ayokong ibigay sa kanya ay konsensya. Opo, Sir Wilmore, konsensya na lang ang nagdala sa akin. Ayoko nang danasin niya ang mga masamang panaginip. Ang bigat ng singil. Hindi niya alam ang mga yon. Ang tanging alam lang niya, humiling. Pero naagaw din niya yon sa akin. Nagkaroon kami ng team building sa parting Tanawan, Batangas. 2 nights and 3 days kami doon. Sa huling gabi ng aming team building, sumakit ang tiyan ni Sheena. Bilang kamag-anak, nagboluntaryo ako na sumama sa paghatid sa kanya sa ospital. Si Ryan ang nag-drive. Pero hindi kami sa ospital pumunta, kundi sa isang liblib na parte ng Tanawan. Paghinto ng sasakyan, 4 na lalaki ang sumalubong sa amin at tulong-tulong akong inihiga sa damuhan. Suntok sa sikmura at sampal ang aking inabot. May isa pa na tinadyakan ako sa tagiliran. Nang tangkain sirain ng isa sa mga lalaki ang pang-itas ko, nagsalita si Ryan. Tama na yan! Ano ba, Ryan? Hindi ito ang usapan! Sige lang! Ituloy nyo! Sinabi ng hindi! Hindi naman dapat na humantong sa ganito eh. Hindi tayo kriminal, Sheena. Hindi pa ba? Dinukot, binugbog at tinangkang ipahalay? Hindi ba kayo kriminal niyan? Sally, hindi naman namin balak na saktan ka. Ibigay mo na lang ang singsing ni Sheena, okay? Wow! Putok ang labi ko! Parang may tamang lapay ko sa sipa na tinamo ko. Tapos sasabihin mo, hindi balak na saktan ako? Mga gago pala kayo eh! Isuko mo na lang kasi sa akin ang singsing! Sheena, sa ngalan na magkadugo tayo, ito ang huling pabor na ibibigay ko sa'yo. Limutin mo na ang singsing. Hindi mo alam kung anong uri ng dilim ang nakapaloob sa bagay na ito. Anong akala mo sa akin? Batang maliit
Maniniwala sa pananakot mo? Kung pumunta ka lang sana nung ipinatatawag ka ni Lola Pia, malalaman mo. Ang kaso, wala na siya, di ba? Ano pang pake ko doon? Ibigay mo na lang kasi sa akin yung sing-sing para matapos na tayo. Kung talagang gusto mo, edi ikaw ang kumuha. Putulin mong daliri ko. Kung kaya mo. Akala mo talaga nagbibiro ako, ha? At tinutuo nga niya, Sir Wilmore. Parang baliw ang kinang ng kanyang mga mata. Nawala na ng tuluyan ang Sheena na aking tiningala noong mga bata pa kami. Ang tanging naandun na lang ay isang tao na may matinding naisin na makuha ang bagay na gusto niya. Gamit ang garden shears na bitbit niya at habang hawak pa din ako nung 4 na lalaki. Pinutol niya ang kaliwa kong parasinsingan. Sa wakas, napabalik ka na din sa akin. Ang bobo mo talaga, Gonggong! Ngayon, ikaw na talagang kikilalanin yan na may-ari at tagapangalaga. Pinagsasasabi mo, ay akin lang to, ninenok mo lang. Malalaman mo din. Bahala ka sa buhay mo, Sheena. Mula ngayon, pag naghiwalay tayo, huwag mo na akong lalapitan. Kalimutan mo na may kamag-anak ka. Sa iba siguro, hindi sa simpleng salitaan natapos ang ginawa nila sa akin. Siguro, baka may hablaan pa na naganap. Pero sa akin, ninais ko na hayaan na lang. Masangad ko ang katahimikan. Tinanggihan ko ang alok ni Ryan na ihatid ako sa ospital. Pero siyempre binigyan ko din siya ng matunog na sampal. Nakita ko kasi na sumakay sa mismong sakyan na minamaneho ni Ryan na siya ring ginamit upang ihatid sana si Sheena sa ospital. Ang mga lalaki na humawak at nanakit sa akin, katiyap sila ni Ryan at Sheena. Buti na lang at ang lugar kung saan nila ako dinala ay tabing highway. Nakapara ako ng tricycle na pribado at nakiusap na dalhin ako sa pinakamalapit na ospital. Nang tanungin ako ng doktor kung anong nangyari, nagsinungaling ako at sinabing sumabit ako sa alambre. At sa taranta ko ay hindi ko na nahanap pa ang daliri ko na naputol. Matapos ang insidente na yon, nagpalipat na ako sa Maynila. Sakto naman na kailangan daw ng tauhan ng central office namin sa Quezon City. Mga ilang buwan ang lumipas. Nabalitaan ko na nakasungkit na din ng plantilla si Sheena, salary grade 11. At di nagtagal ay napromote daw ito sa salary grade 15. Pero isang araw, bigla na lang dumating sa opisina namin si Ryan. Pinuntahan niya ako at hiniling na kausapin ko siya. Dahil ayoko ng eksena, pumayag ako. Kumain kami sa malapit na fast food. Ang lakas din naman ng loob mo na magpakita pa sa akin. Sally, hindi ako maglalakas ng loob na lapitan ka pa. Kung hindi lang talaga mahalaga. Sabihin mo na, para hindi na tayo magtagal. Hinahanap ka ni Sheena para makausap. Pero mukhang binlock mo na siya sa cellphone mo. Hindi mo na daw tinatanggap ang mga tawag niya sa landline ng office. Para saan pa? Natapos ng pagiging magkamag-anak namin nang putulin niyang daliri ko. Hindi ba't yun naman ang ginusto mo? Pwede mo namang basta isuko na lang ang singsing eh. Pwede ko din naman kayong ipakulong na dalawa sa ginawa niyo sa akin ng gabing yon. Ipinabibigay ito ni Sheena sa'yo. Mas karapat dapat ka daw na magmay-ari niyan. Talaga? Sa kanya na yan. Huwag mo na ulit akong guguluhin ng ganito, Ryan. Baka mapilitan akong ikanta sa pulis ang kasalanan niyo sa akin ni Sheena. Nagkrusuli ang landas namin ni Sheena noong Christmas party sa office. Imbitado ang field office sa Los Baños dahil sa ganda ng performance ng mga ito. Siyempre, may konting sosyalan, kanya-kanyang table.
Bigla na lang nagkagulo sa table ni na Sheena. Nagtayuan ang mga tao. Sentro ng atensyon si Sheena. Duguan ang braso ng isa sa mga kasamahan niya sa opisina nila. May kutob na ako kung anong nangyari. Dali-dali akong umalis sa function hall para iwasan siya. Pero sadya yatang hinahanap niya ako. Hinabol niya ako at kinausap. Sally! Sally, mag-usap tayo! Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron. Itong singsing ni Lola, iyon na ulit. Tanggapin mo ito at angkinin na muli. Bakit ko gagawin yon? Utang na loob, Sally. Magpinsan tayo, di ba? Tulungan mo naman ako. Mula nang mapunta sa akin ang singsing na yan, hindi na ako matahimik. Walang gabi na nagkaroon ako ng payapang tulog. Kumpara naman sa mga nakuha mo, ang kaunting kakulangan sa tulog ay maliit na bayad. Hindi mo naiintindihan! Sally, hindi ako ito. Hindi ako ganito. Nagsasama na kami ni Ryan. Iniuwi niya na sa biling namin ang 10 aso na alaga niya. Lahat yun ay namatay, gawa ko. Nilalapa ko daw sila. Nasaksihan daw ni Ryan kung paano ko kagatin sa binte, sa tiyan, sa kung saan ng mga alaga niya. Nanlilisik daw ang mga mata ko. Baka may sanib ka. Pabasbas ka kaya? Sally, hindi ako nagbibiro. Kinokontrol ako ni Guada. Hindi na ako ito. Tulungan mo ko. Kunin mo na ulit ang singsing. Masisira ako nito kapag nagpatuloy ito sa akin. Kita mo kanina, may inatake na akong tao na hindi ko yun ginusto. Wala akong magagawa dyan, Sheena. Ikaw nang kinikilalang may-ari at tagapangalaga ng singsing. Kahit pa umiyak siya at magmakaawa, hindi ko na siya pinansin. Oo, malupit ako. Pero deserve niya yun. Lumipas ang 2 taon na balitaan ko na lang na nasa mental institution na daw si Sheena. Hindi na daw ito nakakakilala mula nang atakihin nito si Ryan at lamunin ang ilong nito. Puro angil at ungol na lang daw. Ang singsing isinanla daw ni Sheena bago ito tuluyang nawala sa sarili. At yun ang kwento namin ng pinsang ko. Sa kasalukuyan, tuloy ako sa aking trabaho. May ilang mga kaibigan na din ako. Sa mga araw na wala akong ginagawa, pumwepresto ako sa may simbahan ng Quiapo. Nagtitinda-tinda ng ilang pangkontra sa aswang, protection sa barang, at kontra sa usog. Nag-aral din akong manahe at gumawa ng kalmen para sa mga sanggol. Hindi ko pa din ugali ang magsuot ng singsing. Siguro dala na din ng trauma ko. Habang umiedad ako, iniisip ko pa din ano ba talaga ang bagdan na sinasabi ni Lola Pia at ni Ryan na busilak na puso. Baka hanggang sa mamatay ako, hindi ko pa din maintindihan yon ng lubusan. Pero may isa akong lubos na naunawaan. Higit sa kahit anong uri ng naisin, iba pa din ang kapanatagan ng loob at isipan. Kahit na anong uri pala ng tagumpay, walang saysay kung walang katahimikan ang iyong isipan. Kung sakali na naisin mo akong makita, madali lang naman. Gumala ka sa may Quiapo. Tumingin-tingin ka sa kamay ng mga nagtitinda. Madali mo akong makilala dahil wala akong palasingsingan sa kaliwa kong kamay. Hanggang dito na lamang po, Sir Wilmore. Maraming salamat po.